What's up mga idol? Magandang araw. So sino bang nakarinig dito sa speech ni Amy Marcos sa INC rally kanina? At inamin niya na mismo na si BBM, ang mahal niyong presidente, ay talagang adik. So galing sa kanya yan ha. Baka sabihin nila nag-imbento lang tayo. So noon pa man, tama na talaga yung sinabi ni Duterte, no? So noong 2016 pala kasama sa listahan pala yun si Bongbong Marcos. At yun na nga, kinausap ni Amy Marcos si Duterte na magbigyan mo na, baka magbago, parang ganun ba. So noon pa man, alam na talaga ni Duterte kung ano yung ginagawa ni Marcos, no. So marami lang kasi talagang hindi naniwala. Ako naniwala ako noon, totoo talaga yun. Halata naman kasi. So ngayon, yun, binisto na, kumbaga nilaglag na ng kapatid niya. So tingin ko naman credible yan dahil kapatid mo yan eh. Hindi naman magsasabi yan na hindi totoo para sa iyo dahil dapat nga kapatid, di ba? Dapat nga pagtakpan ka pa. Siguro naawa na rin siya kasi kahit ako naman nakikita ko naman si Bongbong Marcos, mabait naman siya sa tingin ko. Kaso lang dahil sa addiction siguro, hindi na siya makapag-desisyon ng maayos. Kumbaga nadidiktahan siya lagi dahil hindi siya makapag-isip eh. Kumbaga ginamit siya ng mga nakapaligid sa kanya talaga. Yan din ang nakikita ko. Ginamit siya, kumbaga hindi siya presidente siya pero hindi siya yung nagdedesisyon diyan. Iba na yung nagdesisyon sa bansa natin kung anong gagawin. Tingnan naman puro palpak, 'di ba? 'Di ba? Kasi kung talagang kontrolado niya, siguro naman hindi siya ganoon kasama para hayaan niyang kurakutin yung mga pera na yan. Bilan mo, trilyon-trilyon na yung nawala sa Pilipinas dahil sa maling desisyon o wala talaga siyang desisyon, yun ang totoo dyan. Dahil nga hindi siya makapag-isip ng maayos. Kasi nga, di umano, adik, nagkukokain. Sino ba namang adik na may tamang pag-iisip, di ba? Alam nyo naman yan eh. Karamihan sa atin, nakagamit naman yan. Siguro cocaine, hindi. Pero, yung mga shabu, nakatikim naman tayo lahat halos niyan. Pero di ba? Sino ba naman makapag-isip niyan kung nalulung ka na? Parang alak lang yan eh. 'Di ba? Kung nalulung ka na sa alak, wala ka nang balak magtrabaho, gusto mo na lang uminom. So ganun din ang nangyari diyan sa ating presidente, no. Sinabi ng kanyang kapatid, kanyang ate na talagang tuwing magkikita daw sila, sinasabi na nagbago na, which is yan talaga yung madalas sabihin ng mga adik. Hindi, nagbago na ako. Kumbaga, kumbaga, reality yan. Sa pamilya na may adik, yan talaga laging sinasabi. Nagbago na ako. Parang sugal din yan eh. Magbago na ako bukas, magbago na ako, pero tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga adik na. So, mga idol, ano ba dapat gawin dyan? Kung adik na yung namumuno sa Pilipinas. Siguro naman hindi naman siguro magkusang mag-resign yan. Dapat yung mga kinaukulan dyan may gagawin na. Di naman pwedeng palagpasin lang nila yan na wala kang gagawin, na sabihin lang sinisiraan. Pwede ba naman yun kapatid niya mismo sisiraan niya? Tingin ko naman sincera si Amy Marcos sa pagsabi niya, talagang adik yung kapatid niya. So sana no, merong pagbabago yan sa sunod na mga linggo. Ano bang action ng mga kinaukulan dyan? Alam nyo naman kung sino mga action dyan eh. Diba? Hindi naman kailangan gumulo. Kung i-deny niya, di patunayan niya, mag-drug test siya, yung hair follicle na yon, di ba? Gawin niya. At patunayan niya na mali yung ate niya, na nagbago na siya. Alam ko, 6 months yata yun eh. Kumbaga kahit 6 months kang gumamit, makikita pa kung buhok yung ititest doon. So, dyan magkakaalaman mga idol, no? So, noon pa man, tama yung sinabi ni Rodrigo Duterte, no? Kaya nga siya kinulong siguro dahil doon. Dahil talagang seryoso at maraming naniniwala kay Digong. Kaya nga pinilit nilang idalhin sa dahig at doon ikulong para busalan at hindi na makapagsalita at wala nang mga maniniwala. Kaso wala eh. Kumbaga nakikita naman kasi, nakikita mo talaga kung ano yung expression niya sa mukha, 'di ba? Makikita niyo naman, alam niyo naman kung ano yung adik eh, 'di ba? Di kailangan pa bang i-memorize yan? Maraming adik sa atin, alam mo na yung mga mannerism nung kung ano. Yun lang mga idol, no, maraming salamat.